mga legacy projects, ang aming mga legacy projects na tatapusin namin sa Davao at mga kalapit na lugar. Ayan. Marami na kaming nabuksang bahagi rito. Kami. Wow. At ito na ang magiging isa pang pangunahing bahagi ng bypass road. Ayun. Sige, kayo na maghusga. Kung sino man nagpayo sa kanya na i-credit grab to, palagay ko bangag yun. Yung nagpayo sa kanya. Yun lang. At yun na nga ng mga kabayan, ano pong masasabi niyo po dito sa balita na kung saan po binira po ni Atty. Topacio, ito pong si Bongit. Dahil nga po doon sa pagkikredit grab niya doon sa tulay, doon sa Davao, na kung saan ginawa po pala ito noong panahon pa ni Pangulong Duterte. At ngayon nga natapos sa panahon ni Bongbong Marcos, tinabagay kinredit grab ni Bongbong Marcos. Bago po tayo tumuloy dyan, pag-usapan nga rin po natin ito po ang matinding tirada ni Atty. Guanzon dito po kay Ronald Llamas, mga bayan. Mantakin nyo naman kasi, mga bayan. Ito pong si Llamas, binabanatan po si Atty. Guanzon. Kaugnay po dun sa nangyaring iskandalo nga dun sa isang mall sa Makati. Ayon dito kay Llamas, bumaba na naman ang self-esteem ko. Wala akong Rolex, tsaka Gucci Pinapakinggan niya po si Atty. Guanzon, di ba mga kabayan, dun sa nangyaring paninigaw ni Atty. Guanzon at paninita dun sa Chekwa na mahiya sa kanya. Isipin mo, Chekwa ay papahiya ka sa sarili mong bayan. Talaga pong nagalit. Ito po si Atty. Guanzon. Ano pong sabi ni Atty. Guanzon dito kay Llamas? Dapat lang, pangit ka Pero marami ka namang baril. Di ba you were arrested for illegal possession? Yan mga bayan. Napakalalim po. Napakatindi po ng banat na ito ni Atty. Guanzon. Doon po sa pangit, si Llamas, legit naman po mga bayan. Ibigay na po natin yun. Pangit naman po talaga si Llamas. Una pong napanot yung bunbunan mga bayan. Pero doon sa na-aresto dahil sa illegal possession, yun ang di po natin alam dyan, mga bayan. Napakatindi po nung banat niya na Atty. Guanzon dyan, hindi na po natin papakahabain, mga kabayan, dumako na po tayo dito kay Atty. Topacio, dito po sa banat niya, kay Da Junior, doon niya sa pag-credit grab sa tulay, sa Davao. Atty. Topacio, pasok po. Sabi ni Jerry at Jeric, hopya like it daw. Hopya like it. May nagsasabi, talagang score dun sa Bukana Bridge. Hindi daw naman credit grabbing. Di ba? Hayaan na lang. Basta importante natapos yung Bukana Bridge. Hindi kasi, sinasabi, hindi naman daw nag-credit grab si Pangulong Marcos. Hindi Ano po? Lumalabas talaga nag-credit grab siya. Eto di ba sabi nila, hindi naman, nag-inaugurate lang ako. Inaugurate. Hindi naman political yon, ceremonial. At hindi ko naman inangkin. Eto Eto ang mismong sinabi ni Pangulong Marcos noong nag-speech siya doon sa pagpapasinaya ng Bukana Bridge. Okay. Sige po. Quote. Tingnan na. Kayo maghusga kung inaangkin niya o hindi. Sige po. Sabi niya, this is one of the 4 major legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. Tagalogin mo para malaman nila. This is one. Ito ay isa of the 4 sa 4 major legacy projects pinakamagandang matatandaan ninyong proyekto that we will be finishing na aming tatapusin. Aming tatapusin. In Davao. Sa Davao. And its environs. Yan. Sa kapaligiran at sa ng paligid. Davao. Sino yung sinasabi niyang we?
Sinasama ba niya si Tatay Digong doon? Wala naman siya Wala. sinasabi. Sabi niya, ibig sabihin, administrasyon niya. Sige, Nakalimutan. ulitin ko, then kayo na maghusga. Hindi na ako magkokomento dahil meron tayong mga panauhin. Opo. Sabi ni Marcos Jr., Yes. kayo maghusga kung inangkin o hindi. This is one of the 4 major legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. Inangkin ba o hindi? Sa Tagalog ulit. Sige. Quotation, ito yung mga galing sa press release. Opo. Ito ay isa sa 4 na malalaking proyekto. Yun. Ang aming mga legacy projects, mga legacy projects na tatapusin namin sa Davao at mga kalapit na lugar. Ayan. Marami na kaming nabuksang bahagi rito. Kami. At ito na ang magiging isa pang pangunahing bahagi ng bypass road. Ayun. Sige, kayo na maghusga. Nakalimutan lang. Sige. Hilo? Nakalimutan lang yung nag-umpisa. Pero ako, kung attorney, sino mang nagpayo sa kanya na Sa gawin kanan. ito, hindi, Laging sa ganyan ako. kung kaya nga kung sino man nagpayo sa kanya na i-credit grab to, palagi ko bangag yun. Yung nagpayo sa kanya. Yun lang. Anyway, ikaw na Okay. magpakilala sa ating mga panauhin. Mga kaibigan, pasensya na kayo. Talagang kapo. Nga pa rin din, no? Mga bayan, ha? Inihinimay-himay pa po ni Atty. Topacio yung sinabi mismo. Neto po ni Junior, mga kabayan. Okay na lang daw po ang musga, mga kabayan. Pero lumalabas po, na talaga pong parang inaangkin Diba? Parang inaangkin po ni Junior yung proyekto na yan. Di po ba? At ang sabi nga po ni Atty. Topacio, tinabagay yung nagturo dito kay Junior na sabihin o angkinin yung proyektong sinimulan sa panahon ni Pangulong Duterte at natapos lang ngayon, angkinin po niya, sabi daw po ni Atty. Topacio, bangag daw po yung nagturo. Yung nagturo kay Marcos Jr. nasabihin yun. Mga kabayan. Kayo po, ano po sa tingin ninyo, mga kabayan? Tama lang po ba yung sinabi ni Marcos Jr. na hindi man lang po niya nabanggit na talagang yung tulay na po yun ay ginawan pa ng paraan ni Pangulong Duterte upang mapagbigyan siya ng bansang China na ang bansang China ang gagawa, ang gagastos ng lahat ng yun. Wala po tayong inilabas na pera po doon. Regalo po yun sa mga taga Davao. Tapos, ngayon, aawayin. Diba? Inaaway ni Marcos Jr. Ano bang magandang naidulot ng mga Amerikano sa atin? Hindi nga, diba? Hindi man lang nga magbigay Mapagpatayo ng ganyang tulay Tapos doon pa kayo lapit ng lapit. Parang nangangamuhan pa. Di po ba? Tignan nyo yung galaw ng administrasyon na ito. Bangag na bangag po, mga kabayan. Nakawan dito, nakawan dyan. Sabihin ng presidente, wala akong alam dyan, di ko alam yan. Wala ka talagang alam. Ibig sabihin, weak leader ka talaga. Diba? Ibig sabihin, kaya kang lokohin ng mga tauhan mo. Di po ba, mga bayan? Baka kasi totoo yung sinasabi ng kapatid mo. Kaya weak leader ka dahil tumitira ka ng pulburon at ginagawa niyong almusal mag-asawa. Kasama ng iyong pamilya, ng iyong mga anak. Ayon po kay Amy Marcos. Kaya ganyan ka ka-weak leader, lahat hindi mo alam. Kaya kang paututan. Pati nung executive secretary mo, si Bersamin. Di ba? Unless, di ba, ikaw yung nangunguna dyan. Talaga. Ikaw yung mastermind ng nakawan na yan. Ibang usapan na po yan. Ganyan na lang po, mga bayan, Magkita-kita po tayo sa iba pa natin pong mga video. Alam.